Okay. So, di ba si Papshi ay nasa, I think, Indonesia for Asian Summit. Right? Okay. So, mukhang may mga palpak na tao sa paligid ni Papshi na dapat nating bigyan ng milk tea. Malay natin, yung sugar ng milk tea makapag-boost ng kanilang energy and alertness para hindi sila sabaw or lutang sa ginagawa nila. So, eto po, si Papshi ay nakipag-usap kay Justin Trudeau ng Canada. Ito. Ayan. Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau. Bakit Prime Minister? Kasi ang alam ko po, ang Canada ay colony pa rin ng UK. 'Di ba? So, ang pinaka-head of state yata ng Canada ay ang King of England na si King Charles. King Charles, right? Yung anak ni Queen Elizabeth. William and Harry yung anak. Okay, sige. So yun yata yung head of state ng ng Canada, yung King of England. Dati si Queen Elizabeth. Correct niyo po ako kung mali yung aking info. Or kung hindi accurate yung sinabi ko. Pero yeah, Prime Minister. So, dito sa pag-uusap na ito mga ate at kuya, may nahalata ba kayo? Ito ay kulay pula. Sige nga, i-comment nyo sa comment section. Pash-pash na, pash-pash. So, may nakita ba kayong kulay pula? And mukhang ito ay reflection ng pagiging lutang at sabaw ng mga kasama ni Papshi sa Asian Summit dyan sa Indonesia. Ay nga po, Asian Indonesia. O, sige. Nakita nyo ba si Drilon? Si Drilon. May nakita ba kayo? Nakita nyo ba si Drilon sa picture? Parang, okay. Parang may kawig kasi si Drilon eh. Okay. Meron na pong nakasagot ng ating tanong sa comment section. Ayan. Sino ang mga nakasagot? Hold on. Pakita ko lang comments nyo. Baliktad ang flag ng Philippines. Giyera si Papshi. Sabi natin Rose, na Kuya Edwardson. Sabi rin ni Epic Gamers, nakabaliktad ang ating flag. 'Di ba? Yan, kita na. Hindi visible sa unang tingin pero mabuti na lang may mga keen eye nga po na nakahalata. Kasi hindi ito alam ng ibang bansa, mga ate at kuya. Hindi nila alam ang meaning kung paano. Alam niyo ba, kahit na kasi yung minsan yung flag, kahit sa mga ceremony, sa mga programs sa school, pinag-aralan namin to. May batas dito May batas kung paano arrange or i-erase ang flag natin. Like, dapat yung blue nasa isang side kapag vertical. Right? Kapag horizontal kasi dapat blue, right? Kapag blue ang nasa taas. Kapag ganun yung flag, I don't know, maybe blue pa rin yung nasa kanan. May mga rules kung paano erase yung flag natin. Hindi yung medyas ni Justin Trudeau ang pula. Mabuti yung flag ng Canada, kahit pagpabalik-baliktarin mo, di ba? Pula naman yung mga sides niya. Tapos meron siyang maple leaf sa gitna. Pero yung Philippine flag kasi, kapag minsan yung flag natin, kasama rin niya, I don't know if ganun din yung ginagawa ng ibang countries. Kapag ang flag natin ay half raised or anong tawag dyan, yung nasa gitna lang ng flagpole, ibig sabihin may namatay na isang kilalang tao sa lipunan ng Pilipinas. Di ba ganoon? Kapag half-mast yata yung tamang term. So kapag yung pagtataas ng flag hanggang gitna lang ng flagpole, ibig sabihin may namatay tayong politiko, public servant, malaking tao sa lipunan, kilalang tao sa lipunan, bayani. Ayun, naka-half-mast yung flag natin. And kapag nasa taas ang pula, ibig sabihin nasa digmaan ang Pilipinas. Korekong. Tama po ang iyong sinabi. And aware ang mga Filipino dito. Maybe Indonesians are not aware, and even foreigners are not aware. One time nga po, may isang nagpalipad sa isang celebration, ngayon lang ding taon, like siguro July or August lang. May isang parang kinasuhan na nagpalipad ng drone. Maybe type ko dito. Sandali
para makita nyo lang. Okay. Ito. One time kasi may inireklamo. Ito nga, nasa balita. I think ito yan. Pakita ko sa inyo. Drone company in trouble after upside down PH flag. Nagpalipad ng drone, tapos may mga drone light show ngayon eh. Like, di ba yung mga pinapailaw yung drone na yon, tapos nagpapalit-palit ng shape yung mga, makita mo parang mga tuldok-tuldok sa langit ng mga drones, may mga ilaw sila. So, nagpapalit-palit ng form, ng figure, ganon, kung ano pinapakita. One time nagkaroon ng drone show sa isang event. August nga lang mga ate at kuya, ayan ang petsa August 7. So last month lang. They're really in big trouble dahil sa isang event, sa sport event siguro ito. Ayan, ay baliktad yung flag natin. Pula yung nasa taas. Biro mo drone lang yun, hindi yun talaga actual flag. A drone show at the closing ceremony of Palarong Pambansa. Itong Palarong Pambansa pa pala. So ano ba, gobyerno ba ng Pilipinas ang sumagot nitong Palarong Pambansa? I think so. So bakit ganun? Displayed an upside down Philippine flag, wrongly signaling that the country is war, leaving officials of the host city Marikina red-faced. Na pahiya ang mga public officials ng Marikina. Right? Marikina, is it still Rizal? Kabila ng Pasig yun di ba? Ay, hindi siguro, baka Manila pa rin ang Marikina. Pero katabi na niya yung Cainta Rizal, right? Papuntang Rizal na yan. So, anyway, asan ang picture? Ba't walang picture? Ba't walang picture? Walang picture. Pero ganun nga po, drone show lang. Ba't walang picture? Ayan, baliktad lang yung mga ilaw-ilaw sa langit. Pula yung nasa taas nung ginawa nilang figure na Philippine flag. And mananagot na talaga sila and napahiya ng husto. Ewan ko, pananagutin yata yung napahiya yung mga public officials ng Marikina kasi sila yung nag-held ng event na to. And ayun nga, baka kasuhan nila yung kumpanya na nagpapa drone show. See? Kasi nga hindi dapat, kung wala, bakit meron bang tao at may mga public officials ba na excited na magkaroon ng digmaan, mga ate at kuya? Gusto na ba nila ng giyera? At bakit ganito? Sino ang nag-arrange ng meeting na ito? For sure, both camp, right? Camp ni Justin Trudeau and camp ni PBBM ang nag-arrange ng meeting. Tsaka pinagtataka po ng iba dito, mga ate at kuya, ha? Walang delegation si Justin Trudeau. Siya lang mag-isa. Ayun doon sa upuan sa side ni Justin Trudeau, walang mga tao. Dito lang sa Philippines meron. Ano kaya pinag-uusapan nila? Baka mamaya patungkol din sa sinisimbolize ng baliktad nating flag. Ayun, tinan nyo, pula. Kapag hinila mo pa ganun yung flag na yon, iinangat mo kasi nakababa, walang hangin, di ba? Medyo nakababa. Pero kapag binanat mo yung flag paparoon, makikita mo pula ang nasa taas. Anong klaseng staff at Philippine delegation itong mga kasama ni Papshi? Hindi ba sila knowledgeable of the rules kung paano tataas ang Philippine flag? Sabaw ba sila? Ano bang tinake nila? Baka nag-milk tea sila, mga ate at kuya. Baka nag-milk tea sila, and nahilo sila sa sa boba pearls. Tama ba? Sa sago-sago na yun ng milk tea. Ano sabi ni Miss Sass dito sa post niya? Ayan, laman ng nasa Inquirer. President Ferdinand Marcos Jr. and House Speaker Martin Romualdez meet with Canadian Prime Minister Justin Trudeau. However, the Philippine flag behind Marcos and Trudeau is inverted. This historically signifies that the Philippines is in war. Baka mamaya premonition na yan. Na talagang masasangkot tayo sa giyera, lalo't ang mga kano nandito. And connected yan. Bakit pinapayagan natin na nandito ang mga kano sa Pilipinas? Anong pakinabang? Diba? They are occupying our space. And naka-extend yung force nila dito sa Pilipinas. Bakit tayo pumapayag? Sabaw baga ang gobyerno natin? Or alipin tayo? Or colony ba tayo? Or wala tayong power? Wala tayong sovereignty?
Wala tayong kasarinlan? Under pa rin tayo sa anemika? Eh kung sabagay, binili naman ng Pilipinas noon sa Treaty of Paris, di ba? Like, kano ngayon? $21 million lang. Yung Treaty of Paris. O, hindi pa naman nababayaran yun na. So, technically, pag-aari tayo ng anemika, mga ate at kuya. Binili tayo sa sa Spain. Sa mga nakakaalala sa ating Philippine history. Binili tayo from Spain ng anemika. Sa halagang ganun, mga 21 or 31 million dollars. Yun ang halaga ng Pilipinas. Malaking pera yata yun noong araw. Pero yeah, hindi pa naman nababayaran yun eh. For those in the know, the more troubling thing here isn't the inverted flag. When you know, you know. Ano kaya ibig sabihin ni Miss Sass dito? Itong meeting na ito with Justin Trudeau is mas troubling, mas banta ito sa Pilipinas kesa sa flag na yan. Baka mamaya yung flag na yun accidentally representing the future of the Philippines. Lalo ngayon may pag-uusap with Trudeau. Bakit nga, well, ganoon naman talaga, mag-uusap at mag-uusap ang mga world leaders, di ba? Pero sino man nagsabi na bayota daw si Anekwa, si Justin Trudeau? Nabasa ko sa comment. Baka kaya pula yung kanyang yung kanyang foot sock, yung socks niya. May nakita ba kayong drillon? May sabi nila meron nandiyan daw si drillon. Wala naman na. May tulog ba? Saan banda? May natutulog ba nakasama ni Papshi? And kung tulog, kaya siguro bumaliktad yung flag natin. So ano ba sila mga lutang? Wala sa huwisyo? For sure ang nag-mount ng flag natin hindi Indonesian or hindi Canadian. Tayo yan flag natin. Tayo may bit-bit niyan, right? Dala-dala natin. Or maybe kung merong Philippine flag ang Indonesia, pag inilagay yan sa very very careful dapat ang mga Pilipino sa pagtataas ng flag kasi may maraming sinisimbolize ang ating flag. Even the stars, the sun, 'di ba? The color, the shape, may sinisimbolize yan mga ate at kuya. Hindi basta tinataas lang. Ganon. Naku. Sana hanggang dyan lang po yung pagtaas ng flag na ganun. Sana huwag mangyari, no? Sa katotoong buhay. Dead man na magkamali sila. Pero kung mga sabaw ngayong officials natin, baka mailagay nga tayo sa napipintong giyera. What do you think? I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.